dear beloved, Boss Mike, Cervera. Harry Roque na back to you. Kung inyong matatandaan kanina, pinakita ko to. Yan. Hindi yan mukha niya, malaki. Oo. Eto, dahil nawawala si Bangag daw, ganyan, mga kababayan. Naghahanap si Harry Roque. Mga kababayan ko, nung panahon na tagapagsalita siya ni Digong, eto ho yan. Ngayon, nasa ng Pangulo? Mga DDS, makinig kayo Rapi Carlos. Ganito kayo katangat kabobo. Bumabalik sa inyo lahat yung mga kagaguhan nyo. Katulad nito, so sinasabi ni Roque, Hindi po dapat tanungin nasa ng Pangulo. Yan po ay kalokohan lang ng oposisyon. Ang presidente po hindi nawawala. Palagi po natin siyang kapilig. Palagi po niyang iniisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Narinig nyo? Rapi Carlos, live ako. Ano sabi ni Roque, mga kababayan? Ha? Oposisyon, itigil niyo na po yan. Itigil nyo na daw yan. Himayin natin. Himayin natin itong sinasabi nito na kamakailan lang. Ayan, pinopost pa niya na dahil nawawala daw si Pangulong Bongbong. Ngayon, mga kababayan, nabalikan natin to. Tanungin nasa ng Pangulo. Hindi daw dapat tanungin kung nasa ng Pangulo. Bobo ka pala. Ikaw nga yung nagtatanong. Di ba? Maringkiyan, si Harry Roque nga yung nagtatanong nasa daw ang Pangulo. Kung wala na, palit na daw si Sara. Bobo! Kita nyo mga kababayan, yung mga ginagawa nila, yung mga sinasabi nila, back to you lahat sila, no? Diba? Back to you agad sila. May maganda. Tingnan mo, hinahanap ang Pangulo. Pasok. Hindi po dapat tanungin nasa ng Pangulo. Hindi dapat palang tanungin na kung nasa ng Pangulo. Tanga ka pala, bakit mo tinatanong? Sumasabay tuloy sa yung mga bobong mga alipores nyo. Diba, mga kababayan, yung mga nanonood sa kanila, abay, kung ano yung sinasabi nila, yun din yung mga pinopost sa mga account nila, Maripe Palisyo. Tanga-tanga. Hernandez Pagadora. Yan po ay kalokohan lang ng oposisyon. Yan lang ay kalokohan nyo lang daw. Josie Tango. Mga DDS. Yan daw, sabi ni Roque, ay puro mga kalokohan nyo lang. Katangahan, kabobohan, kamangmangan. Tuloy mo pa. Ang presidente po hindi nawawala. Palagi. Ang presidente po ay hindi nawawala. Sabing ganon. Ang Pangulo ngayon nando doon sa Bataan kanina at nagdiwang nga ng araw ng kagitingan. Pinasinayaan mga kababayan yung pong event doon na kung saan nando doon po yung mga ambassador ng Japan, Amerika at kung ano-ano pa. Kita nyo, doon sinelebrate ni Pangulong Bongbong. Buhay na buhay. Wala, palagi po natin siyang kapilig. Hindi siya nawawala. Palagi natin siyang kapiling. Totoo naman. Totoo naman. Laging kapiling natin ng Pangulong Bongbong Marcos. Lagi niya tayong inaalalayan. Lagi po niyang iniisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Totoo naman. Laging iniisip ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapakanan ng ating bayan at ng mga Pilipino. Kita nyo mga kababayan ko? Roque, andon sa Baraan sa 84th anniversary ng kagitingan ng ng araw ng kagitingan, sabi ni Elena Mercado. Paano? 'Di ba? Josie Tango, Alicia Duran, Arnold Lopez. Maiksi pa sa dancer, si PBBM. Maliksi pa sa dancer. Oo naman. Meron pa lang yatang pinapaalala sa akin. Di ba? Rizal de Capis. Posisyon, itigil niyo na po yan. Itigil niyo na daw mga tanga! Mga mangmang, itigil niyo na daw yung paghahanap kay Pangulong Bongbong kasi. Ayan, sabi ni Roque, mga bobo raw kayo. Naniniwala kasi kayo. Eto si Pangulong Bongbong. Maliwanag yan sinasabi ni Roque. Ayan si Pangulong Bongbong. Nasaan ba si Pangulong Bongbong? Yan Ayan mga kababayan, si Pangulong Bongbong. Liksi-liksi mga kababayan. Ang ganda-ganda ng pangangatawan. Kita mo? Putik na yung mga kababayan. Naiiwan pa si Gibo di ba? Nako, Diyos ko.
May baston ba? May tungkod ba? May wheelchair ba? Yan ba yung nagkasakit? Yan ba yung may stage 4 cancer? Mga bobo kayo? Mga hayop kayo? Ayan. Mga kababayan ko. Maliksing-maliksi. Oh. Ayun, oh. Oh. Yan, oh. Oh, binati po yung mga pamilya ng mga veterano at veterans na mga nabubuhay pa pagkatapos ng World War II. Alam nyo ba ang kwento niyan, mga kababayan? 70,000 plus na mga Pilipino, Amerikano ang nalibing dyan sa malaking cross dyan sa Bataan. Kasama dyan yung mga iba na mga pinaglakad mula doon sa Kapas Tarlac, papunta riyan. Mga kababayan, alam nyo ba yung kwento na yon? Yung mga DDS, wala namang alam yan, mga bobo yan. Alam nyo ba yon? Yung pagsasakripisyo ng ating mga kasundaluhan? Kasama ang kasundaluhang Amerikano na lumaban sa mga Hapon noong panahon ng digmaan. Diba, mga kababayan? Mga kababayan ko yung lolo ko kasama ron, mga kababayan. Nakaka-proud din kasi yung lolo natin kasama sa death march, mga kababayan. Buti siya, mga kababayan, nakaligtas. Kaya nga napunta ng Amerika yun. Diba? Alam nyo, kapag kayo ay mga veterans, mga nasa listahan ng mga Amerikano na mga lumaban sa mga Hapon, katulong sila, ay sigurado approve yung visa nyo papuntang Amerika. Diba? May benepisyo kayo galing sa kanila. Alam nyo ba yon? Hindi alam ng mga DDS yan. Puro mga makapili yung pamilya niyan eh. Paano malalaman ng mga DDS yan? Hindi naman naging bayani yung kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga ninuno, yung mga nagsusuot ng bayong. Yan sila, mga kababayan, nagtuturo ng kapwa Pilipino. Diba? Diba? Mula Bataan, papuntang Kapas Tarlac. Yun na nga. Diba? Mula Bataan, mga kababayan doon, tapos hanggang Kapas Tarlac, pinaglakad nila. Ay, naku, mga kababayan, grabe, no? Ay, nako. Taga Luzon at Panay Island lang ang lumaban. Ang mga udong hindi lumaban. Tuchi. Ang galiwa nila. Diba, no, mga kababayan ko? Kaya tayong mga taga Luzon, ang talagang masasabi nyo na marami ang mga bayani rito. Mula Cavite, Quezon, yan, lahat yan, mga kababayan, Bulacan, mga kababayan, Maynila, lalo na yung mga taga-Tondo. Dahil taga dyan si Andres Bonifacio, di ba, mga kababayan ko, taga Rizal, di ba, taga Pampanga, taga Nueva Ecija, taga Pangasinan. Nako, mga kababayan ko, pugad ng mga bayani yan. Eto na si Pangulo. Nako, yun, di ba? Mga bayani, mga kababayan, mga pamilya ng mga bayani, mga veterano. Dami, imbitado lahat, mga kababayan, ayan si Pangulo sa mga naghahanap, mga makapili. Di ba, no? Sino? Ang ganda-ganda ni Mima. Ikaw talaga tarantaro, Boss Mike, nagulat ako, ang ganda-ganda na ni Mima. Dati bang pangit? Tanggap niya naman yun, dati daw siyang pangit. Pag nakikita niya nga yung litrato niya nung mga nakaraan, pangit na pangit siya. Sabi ko nga pasalamat ka sa akin, Kung hindi, naku, pangit ka pa rin hanggang ngayon. Eto pa, mga kababayan ko, Pangulong Bongbong Marcos, pasok! Ang Presidential Communications Office ng dagdag ng mga larawan mula sa Uplift Committee meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Martes, kung saan malinaw na ngayon ang teksto sa presentation screen. Ito kasunod ng mga tanong ng ilang netizens kung bakit naka-blur o malabo ang mga salita sa unang batch ng mga larawang inilabas. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, standard operating procedure ng kanilang mga photographer ang pag-blur kapag may SOP daw yun, mga kababayan,
Kasi mga kababayan, syempre mga confidential yung mga nasa binabasa, mga tinatalakay, kaya binablurred nila. Itong mga, hindi naman netizen yung mga DDS lang, yung mga naghahanap kay Pangulong Bongbong Marcos, wala namang iba. Sila lang naman yung mga makukulit, feeling concern. O ngayon, ano sabi ni Harry Roque? Wag na daw ninyong hanapin ang Pangulong Bongbong Marcos. Flash na impormasyon sa screen. Pero sa kasong ito, sinabi ng kalihim na binigyan niya ng go signal ang paglalabas ng mas malinaw na larawan Yan. para sa transparency at para matigil na ang mga anumang maling hinala na lumangkuha ang mga ito. Oh, kita nyo? Oh, yun. Alam mo naman mga DDS lahat gagawing issue. Alam nyo mga kababayan, kung kayo ay tulad ng mga pinapakalat nila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay may stage 4 cancer, colon cancer, mga kababayan, hindi na ho makakaupo yan dyan. Hindi na ho makakaupo dyan po sa upuan na yan para po makipagtalakayan sa kanyang gabinete. Di po ba? Mga kababayan ko, ang dami-daming kausap ang dami-daming talakayin. Maya't maya mga kababayan may pinag-uusapan. Maya't maya kailangan may pagdesisyonan. Di po ba? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, andyan buhay na buhay. At nagpakita nga ho kanina, diyan po sa may Bataan. Alam niyo mga kababayan, nung hinahanap kasi nila yung nung pong nabakasyon nasa Paway. Nung nasa Paway, mga kababayan, ayun, ang tinamo. Di ba? Shoni Pineda, alam mo naman yan si Banat Bay. Ito nga ang problema pagka bumabanat tayo, kasi sa reels ako bumabanat ng medyo-medyo lang. Nagagalit sila, bakit daw ako nagmumura? Kung di ba naman kayong mga tanga, si Sara pwede magmura, ako hindi. Si Digong pwede magmura, ako hindi. Kay Digong at kay Sara, natutuwa kayo pag nagmumura. Pag sa akin, galit kayo. Mga bobo tanga kayo. Tao pa mo Diba? Tama ba, Tato? Pero yun yung mga kababayan. Si Baste, si Pulong, si Kitty, si Sara Duterte, si Bigunyo, lahat yung pamilya nagmumura. Pag ako nagmura, galit na galit sila. Pag yung pamilyang Duterte ang nagmumura, okay lang sila, Teresita Tan? Pinapalakpakan pa nila? Mga tanga, mga putang ina. Di ba? Arnold Lopez, tama ba ako? Di ba, ngayon, kapag kayo nababack to you, hindi nyo kinakaya, ayusin nyo yung argumento nyo, tatangan nyo, bobobo nyo. Di ba, mga kababayan? Simple lang unawain Di ba? Napakasimpleng unawain yan. Paano ngayon yan? Napatotohanan na natin na ang Pangulong Bongbong Marcos, buhay na buhay, walang tinatago, maliksi. Our beloved Boss Mike,